Inireklamo sa Ombudsman si Vice President Sara Duterte ng plunder, graft, malversation at bribery. Kawawa ang mga loyalis, mga anti-Duterte, lalong-lalo na ang mga dilawan. Walang kaalam-alam na ang lahat ng pinagdaanan ni Bibi Sara ay isang paraan ng Diyos para sila magsiksikan sa kulungan, mawalan ng kapangyarihan. Yung iba baka doon pa hahanapin sa kangkungan. Bakit ko nasabi mga kasalagma? Okay, ganito. Anong sinabi sa unang Pedro 1:7? Ang pananampalataya mas mahalaga pa kaysa ginto na sinusubok ng apoy. So maliwanag mga kasalagma na ang isang ginto kaya siya tinitingala ay hindi lang dahil siya ay kumikislap. Ngunit dahil dumaan siya sa matinding init ng apoy na hindi kayang tiisin ng anumang metal. Ito ang tandaan niyo mga kasalagma. Bago siya nagiging napakakislap na korona, bago siya nagiging simbolo ng kapangyarihan, bago siya nagiging marka ng tagumpay, dinurog muna siya, binugbog, ginunaw, hinubog ng tagapaghubog, at dumaan sa matinding init na parabang siya ay nawawasak. Ngunit pagkatapos ng ito, dito natin makikita ang kanyang tunay na misyon bilang isang ginto. So maliwanag mga kasalagma na kung gaano hinubog ng Diyos ang isang ginto. Kung paano dumaan sa matinding init ang isang ginto bago ito naging isang tunay na korona, ganun din ang isang tao mga kasalagma. Ayon sa ating binabasa, dahil hindi lingid sa ating kaalaman kung gaano ka-problematic ang bansang Pilipinas. Kung gaano ito ka-complicated. Ayon nga sa sinasabi ni Tatay Digong, kaya ko. But dahil sa batas na ito, even you give me a 20 years, walang mangyayari. So patunay lang yan mga kasalagma, na dapat ang isang tao na magdadala ng tunay na pagbabago ay dadaan sa matinding pagsubok, matinding kapighatian. Kailangan subukin ang kanyang puso at damdamin para magkakaroon siya ng tunay lakas ng loob para sa tunay na pagbabago. Kaya uulitin ko, ang lahat ng dinaanan ni Bibi Sara ngayon, ito ay isang paraan ng Diyos para ang sino mang ayaw ng kanyang pamumuno ay magsiksikan sa kulungan, mawalan ng kapangyarihan. Yung iba, hahanap.